The Filipino people are outraged. They are seething with anger at the corrupt politicians who, in collusion with government officials and contractors, have stolen billions of pesos appropriated to control the yearly floods that have devastated the country. Rampaging floods that drowned hundreds of poor folks, destroyed houses, damaged farms and crops, dismantled structures, and brought miseries and untold sufferings on the hapless victims. While thousands of our countrymen are reeling from the calamitous natural and man-made disasters, the corrupt politicians, the criminal bureaucrats, and the thieving contractors shamelessly flaunt their illegal or ill-gotten wealth, showing their palatial houses in exclusive enclaves, riding in their luxurious cars, and traveling frequently abroad with their private planes. They dress in their very expensive, fashionable clothes, wear branded shoes with matching opulent bags, their ears adorned with pricey earrings, wrists and high-end watches and bracelets, and their necks adorned with glittering jewelries. The corruption is so massive and revolting that all sectors of society have condemned and cursed these plunderers, wishing them jailed or executed in public. Ayan po, Attorney Sal, unang bahagi ng ating ay punong-puno ng galit, puot, buwisit, yamot. Lahat ng klaseng emosyon na negatibo ay galit sa pangkasalukuyang administrasyon, sa Kongreso, sa lahat ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa taong bayan. Ang kadahilanan nito ay sapagkat yung dapat na ibigay sa taong bayan ay hindi nila natatanggap. Ang dapat na pera na binabayad nila sa pamamagitan ng buwis sa halip na pumunta sa mga proyekto na magbibigay ng kapanatagan, ng kagandahan sa kanilang buhay, ay ninanakaw ng mga tiwaling opisyal dyan sa Kongreso, dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng Department of Public Works and Highways, kasama na yung mga pribadong kontraktor. Silang lahat ay nagsabwatan upang nakawin ang pera ng bayan. At habang ang taong bayan ay nagkalunod-lunod sa baha, maraming mga bahay ang nasira, maraming buhay ang nasalanta, maraming ari-arian, maraming istruktura ang nagbagsakan dahil yung dapat na mga istruktura na pipigil sa baha ay hindi nagawa. Kung nagawa man ay mahihina at ang karamihan ay puro tinatawag nilang ghost projects. Madalit sabi, walang ginawa. Kaya ang taong bayan ay nagdusa sa ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan. At habang sila ay nagdurusa at habang tao naman ay nagagalit sa ginawa nila, ito naman mga walang hiyang tiwaling mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado, yung mga opisyales ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa DPWH, at siyang mga pribadong kontraktor na nagipagsabuatan. Habang lahat po ito'y nangyayari, sila, itong mga tiwaling ito, mga nagnakaw ng pera ng bayan, abay nagpapakasasa sa kayamanan ng ninakaw nila. Sila po ay makikita natin, pinagmamalaki pa ang kanilang mga malapalasyong tahanan sa mga iba-ibang eksklusibong tahanan. Pati sa abroad, meron silang mga biniling bahay. Ang kanilang mga kotse, ang gagara lahat, mamahalin. Lahat na klaseng mahal. At hindi lang yan, marami na, hindi na lang ang mahal, marami pa. At ang mga kasuotan nila ay puro mga branded, mga bags nila, mga sapatos nila, mga relos nila, mga pulseras nila, at kung ano-ano pa. Lahat ng yan pinapakita sa atin na para bagang enjoy na enjoy sila. Nagtatamasa sila sa hindi nila pinagpaguran kung hindi sa pinagnakawan. Kaya talagang ang bayan ay galit at nagsimula ng maglabas sa kalsada
Kaya natutuwa naman tayo yung panawagan natin na araw-araw na ginawa ng ating programa. Siguro 2 taon na tayong nananawagan lumabas sakali. Ay nagsisimula ng matugunan. At sa Nobyembre 30, may malaking isasagawa na inisyatibo ng mga dilaw. Sabi natin, kahit na dilaw yan, samahan nyo yung mga grupo ng DDS, yung mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal kay Presidente Duterte, yung mga nabudol ng unit team, pati na yung mga kaliwa, samahan nyo para maparamdam natin ang taong bayan at ng gobyerno ito na hindi maaaring papabayaan natin ang kanilang paglustay at pagnakaw ng pera ng bayan at ang paglabag sa karapatang ng tao ng mga mamamayan at sa paglabag ng lantaran at hubaran ng saligang batas.